Ang kwento ng banal na kasulatan na ngayos tinatawag na Biblia ay nagsimula pa noong sinaunang panahon bago pa man ito maisulat. Sa loob ng maraming siglo, ang mga kwento, batas at mga propesya na kalaunan ay bubuo sa lumang tipan ay ipinasa sa bibig mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Sa paglipas ng panahon, ang mga oral na tradisyong ito ay isinulat. Ang pinakalumang mga teksto sa Biblia, tulad ng Torah, ay isinulat sa mga scroll ng papyrus o parchment. Ang pagsulat ng mga kwento at batas na ito ay nagbigay daan sa mas malawak na pagkalat ng mga ito. Iwang Bibliang Hebreo o Tanakh ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi: ang Torah, ang Nevi'im, propeta, at ang Ketuvim, mga sinulat. Ang mga tekstong ito ay naging pundasyon ng pananampalatayang Hudyo at nagbigay ng gabay sa kanilang pamumuhay. Ito ay tinaguriang lumang tipan. Ang bagong tipan na nagsasalaysay ng kwento ni Hesukristo at ng unang simbahang Kristiyano ay nagmula sa iba't ibang mga sulatin. Ang mga sulating ito ay nagbigay ng inspirasyon at gabay sa mga unang Kristiyano. Ang mga konseho ng Roma, 382 AD, Hippo, 373 AD, at Carthage, 397 AD, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtatakda ng kanon ng Biblia. Pinangunahan ni Pope Damasus I ang konseho ng Roma, kung saan nakalista ang 73 aklat na ngayon ay bahagi ng Bibliang Katoliko. Ang mga konseho ng Hippo at Carthage ay nagpatunay sa kanon na itinatag sa Roma. Ang konseho ng Florence, 1439 AD, ay nagkumpirma sa 27 aklat ng bagong tipan bilang canonical para sa buong simbahang Kristiyano. Si Marcion, isang heretiko noong ika-2 siglo, ay nagtangkang lumikha ng kanyang sariling kanon ng Biblia na binubuo lamang ng isang pinutol na bersyon ng Ebanghelyo ni Lucas at ilang piling sulat ni Pablo. Ang kanyang kanon ay tinanggihan ng mas malawak na komunidad ng mga Kristiyano. Pero kahit pa man na si Marcion ay isang bogus o sinungaling, meron pa ring sa kasalukuyang panahon na sumuporta kay Marcion sa kaniyang kasinungalingan. Isa na dito ay ang isang kilalang vlogger ng SDA na si Pastor Bacalares. Si Saint Jerome ay nagsalin ng Biblia mula sa orihinal na mga wika ng Hebreo at Griego sa Latin, na kilala bilang ang Vulgate. Si Santi Pagnini ang unang naghati sa Biblia sa mga talata noong 1528. Si Robert Estienne naman ang nagpaunlad sa sistemang ito noong 1551. Ang Biblia ay nagkaroon ng malalim na impluensya sa sibilisasyong kanluranin na humubog sa sining, literatura, batas at moralidad. Sa kabuuan, ang Biblia ay sinulat sa mga sinaunang mga Kristiyanong Katoliko. Pagkatapos ng kamatayan ng mga apostolis o ang may mga akda ng kasulatan kung saan sila'y inilibing sa mga Katolikong simbahan, tulad ni San Pedro na inilibing Basilika ng Roma. Si San Athanasius ang siyang unang nakatala na nagpanukala ng listahan 27 aklat at ito ay itinuloy na ni San Jerome. At ang 3 konsiho ng mga obispo at kaparian ang nagpapatibay sa Biblia upang ito'y itinuring na aklat na banal. Kaya ating ipaalaala na ang Biblia ay hindi basta lang nahulog sa langit, ito ay dumaan sa proseso at ang ginabayan sa paggawa ay ang mga nabanggit sa unahan. Ang simbahan ang siyang gumawa ng Biblia na kung saan ang simbahan lang ang may karapatang mag-interpret sa kanyang ginawa. Kung ito'y ini-interpret lang sa nagbabasa na walang magisterium o walang patnubay sa simbahan, ay tulukuyan talagang mahiwalay sa iglesia. Ang iglesia na siyang sinamahan ng Espiritu. Kaya ang simbahan ang siyang haligi ng katotohanan at hindi ang Biblia. Salamat sa panonood sa Pitbull Deliver. Kung hindi Pitbull, hindi deliver. Hanggang sa muli!